Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay Linggo, ikawalo ng Marso, alas 6 ng gabi, oras ng Jerusalem. Nakikipag-usap ako sa inyo ngayon ng live. Tayo mga kaibigan ay nasa gitna ng digmaan laban sa Iran. May mga sirena at alerto sa Jerusalem nitong mga araw, kaya dala ko lagi ang cellphone ko, makikita mo pa ang oras na yon. Nandito ako ngayon kasama ang aking cellphone. Kung magsimulang mag-ingay ang cellphone ko dahil sa alerto, aalis ako. Ihingi ako ng paumanhin. Pero hindi ko magagawang ipaliwanag sa inyo kung ano ang mangyayari. Kung marinig ninyo may alarmang tumunog sa cellphone ko at ako ay umalis, ibig sabihin may mga misil mula sa Iran. Lahat ng ito ay konektado sa pag-uusapan natin ngayon. Ang kasalukuyang digmaan ng Iran, Israel at Estados Unidos. 13 bansang kasali sa digmaang ito. Talagang kamangha-mangha ang nangyayari at pag-uusapan natin ang tungkol sa digmaan at susubukan din natin unawain ang mga koneksyong biblikal ng digmaang ito. Lalo na kung ano ang kaugnayan nito sa usapin ng Gog at Magog. Gog at Magog sa wikang Hebreo. Kaya mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa lahat ng narito sa live na ito. Marami tayong pag-uusapan na yung araw, kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Mga kaibigan, gusto ko munang pag-usapan ang kasalukuyang kaganapan, ang digmaan na nangyayari ngayon sa lahat ng maliliit nitong detalye. At pagkatapos nito mga kaibigan, dadaan din tayo sa ating pagbasa ng Biblia at sa ating biblikal na interpretasyon. Pakiusap, bigyang pansin ninyo ang lahat ng paliwanag ko ngayon tungkol sa kasalukuyang digmaan, kahit ang pinakamaliliit na detalye. Dahil ito ang mag-uugnay sa propesya tungkol kay Gog at Magog at sa lahat ng ating pag-uusapan kaugnay ng Biblia. May nagsabi dito sa chat na mababa raw ang volume, kaya paki-comment kung mahina nga o malinaw ba akong marinig. Sa tingin ko, nakakonekta ang mikropono. Normal lang, si. Susubukan ko magsalita ng mas malakas. Kung mahina, kailangan ninyong lakasan dyan. Pero karamihan naman ay malirinaw ang naririnig. Kaya mga kaibigan, ang kwento natin tungkol sa Iran, o mas tamang sabihin, ang digmaan ng Israel at Iran ay hindi lang ngayon nagsimula. Hindi rin isang linggo pa lang. Nagsimula ang sigalot na ito noong 1979 sa pamamagitan ng isang kudeta ng mga Islamista. Ikomento ko ito ng maikli lang, pero mahalagang maintindihan natin ito. Ibig sabihin, noong 1979 isang grupo mula sa dulong kaliwa kasama ang mga Islamista ang naglunsad ng kudeta sa Iran, pinalayas ang pamilyang Maharlika at kinuha ang kapangyarihan, ang lakas at ang layunin ng mga Islamista na ito. Ang kanilang logo at slogan na palaging binabanggit ay kamatayan sa Estados Unidos at kamatayan sa Israel. Mula nang sila ay maupo sa pwesto, 47 taon na ang nakalipas, ang layunin ng pamahalaang Iranian, hindi ng mga tao, kundi ng pamahalaan ng Islamic Republic of Iran. Hindi kailanman naging para sa kabutihan ng Iran, ang pag-unlad ng kanilang bansa, ang lakas ng kanilang bansa, kundi ang layunin ay wasakin ng Israel at ang Estados Unidos. Kahit ano pa ang maging kapalit, at nakikita natin kung ano ang nagiging kapalit nito para sa Islamic Republic at sa kasamaang palad, pati na rin sa bahagi ng mamamayan ng Iran. At ang Iran? Mga kaibigan, ang Iran ay napakatalino. Ang mga mamamayan ng Iran ay sobrang talino, pero matalino rin ang Islamic Republic. Alam na nila mula pa sa simula na ang direktang pakikipaglaban sa Israel ay isang laban na tiyak na matatalo. Lahat ng mga bansa na nagtangkang lumaban sa Israel mula noong naging malaya ang Israel noong 1900 at 48 lahat sila ay natalo. Mga hukbo tulad ng sa Ehipto na may napakalakas na puwersa ay basta na lang natalo. Ang Ehipto, Syria, Lebanon, pati na rin ang mga tropang ipinadala noon mula sa Iraq at iba pang mga bansa, makikita natin na lahat ng mga bansang ito ay natalo. At dahil dito, ang estratehiya ng Iran noon ay hindi kailanman direktang umatake sa Israel, kundi ang ginawa ng Iran ay ang tinatawag nating singsing ng apoy o bilog ng apoy, tabat esh. Ibig sabihin nito ay lilikas sila ng mga puwersang kaaway ng Israel na parang isang bilog mula sa 4 na sulok.
Pakinggan ninyong mabuti ito. Lumikha sila ng mga puwersa mula sa 4 na sulok na ang layunin ay atakihin ang Israel. Kaya, ito ang tinatawag natin sa Ingles na mga proxy. Sila ang mga gumagalaw sa ngalan ng Iran o mas tamang sabihin ng Islamic Republic. Ang sinasabi ko mga kaibigan ay hindi tumutukoy sa mga tao ng Iran, kundi sa Islamic Republic ng Iran. Kaya ang Islamic Republic ng Iran, Sila ang nagpundo, nagsanay at nagpadala ng mga armas sa Hamas na matatagpuan sa silangan ng Israel. Sa silangan natin, malapit sa dagat Mediteraneo, nandoon ang Hamas. Naimihanda, inarmasan, sinanay at pinundohan ng Iran, kabilang na ang mga masaker noong 7 ng Oktubre. Kaya, sa isang banda, nandyan ang Hamas. Sa hilaga ng Israel, pinundohan, sinanay at inarmasan nila ang Hezbollah na nagmula sa hilaga ng Israel na ngayon timog ng Lebanon. Sa kabilang banda, kung titingnan natin sa silangan, naroon ang mga milisyang Shiita na muli nilang sinanay, pinundohan at inihanda na matatagpuan sa Syria at Iraq. Kaya, buong silangang bahagi ng Israel. At sa timog, para makumpletong bilog ng apoy na ito, ang inihanda ng Iran ay ang mga Houthi sa Yemen. Kaya sa timog ng Israel, Yemen, inihanda nila ang bilog ng apoy. Ibig sabihin, mula sa 4 na panig, pinunduhan ng Iran ang mga teroristang grupo sa paligid ng Israel. Ninawin natin na ang Hamas, ang mga Houthi, ang Hezbollah at ang mga milisyang Shiite ay pawang mga grupong terorista na lumalaban para wasakin ang Israel. At itong naging taktika ng Iran sa loob ng mga dekada at dekada, sa loob ng 45 taon, ang taktika ng Iran ay ang umatake. Atakihin ng Israel ng hindi direkta sa pamamagitan ng pag-atake sa ibang bansa at paggamit ng mga teroristang grupong nakapaligid dito. At nagbago ang lahat noong ika-13 ng Abril, 2024. Noong Abril 13, 2024 halos 2 taon nang lumipas, unang beses direktang inatake ng Iran ang Israel. Nagpakawala sila ng daan-daang mga projectile patungo sa Israel sa parehong araw. Ito ay mga ballistic missile, pinag-uusapan natin ang mga drone, pinag-uusapan natin ang isang malaking puwersa na sabay-sabay na umatake sa Israel. Dahil dito, gusto ko munang magpasingit ng isang paliwanag hindi tungkol sa Biblia, kundi sa kasalukuyang makasaysayang pangyayari. Para sa lahat online at dito, may ilang komento na nagtatanong, Israel ba ang nagpasimula ng digmaan laban sa Iran? Ang sagot ay, hindi. Sinimula ng Iran ang digmaan laban sa Israel noong Abril 13, 2024 nang atakihin nila ang Israel. Salamat sa Diyos at sa kamanghamanghang depensa ng Israel. Bukod sa Diyos na nagpoprotekta sa atin, kabilang din ang hukbo ng Israel sa pinakamahusay sa mundo. At nagawa ng Israel na mapigilan ang karamihan sa pag-ataking iyon at ang mga pinsala ay naging medyo mababa sa pag-ataking iyon, pero isa iyong napakalaking pag-atake. At dahil dito, nabali ang makasaysayang kawalan ng direktang pag-atake. Inilunsad ng Iran ang unang pag-atake noong Abril, ang pangalawang pag-atake ay sumunod noong Oktubre, at pagkatapos ay gumanti ang Israel. Noong unang dalawa, kaunti lang, pero sa ikatlong beses, mas malaki ang ganti ng Israel sa nangyari noong Hunyo 2025. Tinatawag na 12 araw na digmaan kung saan inatake ng Israel ang Iran at winasak ang maraming infrastrukturang militar at terorista nito. 12 araw lang yon, tapos pinatigil na agad ito ni Trump. Si Trump? Oo. Ang nangyari ay, nagpasya ang presidente ng Estados Unidos na tapusin ang digmaang ito. Ipinataw niya ang tigil putukan sa parehong Iran at Israel at basta na lang kinapos ang labang ito. Pero hindi natapos ang problema. Ang problema ay ang Islamikong Republika ng Iran. At ang nangyari ay, ngayon, noong ika-28 ng Pebrero, mahigit 1 linggo na ang nakalipas, ang Israel at Estados Unidos nang magkasama ay naglunsad ng isang malaking pag-atake laban sa Islamikong Republika. At di nagsimula ang kasalukuyang sigalot na nararanasan natin sa mga araw na ito. Ibig sabihin, parang snowball na lumalaking tuloy-tuloy. Mula sa sigaw ng slogan na kamatayan sa Israel at Estados Unidos, sinundan ito ng pagpondo sa mga grupong terorista at direktang pag-atake. Ngayon,
nasasaksihan natin ang malaking pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. At malinaw naman, ito ay laban lamang sa mga target na direktang konektado sa Islamikong Republika ng Iran, hindi laban sa mga mamamayang Iranian. Sa kabaliktaran niya, nakikita natin na malaking bahagi ng mga mamamayang Iranian, tinatayang mga 80% ng populasyon ay pabor sa mga aksyong militar ng Israel at Amerika laban sa Islamikong Republika ng Iran. Nabanggit ko na ito sa huling live ko mga kaibigan. Gaano kaya kasama ang isang pamahalaan para ang mga mamamayan nito ay lumabas sa kalsada, umaawit at sumasayaw kapag pinatay ang isang leader? Ibig sabihin, nang pinatay ng Israel si Khamenei, ang pinuno ng Islamikong Republika na tinatawag nilang kataas-taasang leader, nang pinatay nila ang kataas-taasang pinuno ng Islamikong Republika ng Iran, si Khamenei, Ali Khamenei, nagdiwang ang mga tao sa Iran. Siyempre, ang mga Iranian na nakatira sa Iran, siyempre, sila ay kinakabahan, sila ay nag-aalala. Nasa gitna sila ng digmaan tulad ng Israel na yon, kaya nag-aalala rin tayo. Pero nakikikita natin na ang karamihan ng populasyon ng Iran, oo, ay pabor sa nangyayari. Ayaw rin nilang mamuhay sa ilalim ng diktadurang iyon, radikal na Islamikong teokrasya na hindi nagbibigay ng karapatan sa kababaihan, relihiyosong minorya at pagpapahayag. Wala sa mga alam nating mga pagpapahalagang Hudyo-Kristiyano ang umiira sa Iran ngayon. At oo, umiiral pa yon hanggang noong 1970. Ang Iran ngayon ay hindi na ang Iran ng 1970, polo masasabi natin. Ang mahalagang bigyang diin ng mga tao ay ang pagkakaiba ng gobyerno at ng mamamayan. Pero ang kailangan kong maintindihan natin na yon, kaugnay sa bahagi ng Biblia, ay para pagkatapos ay inatake ang Iran at bilang tugon, gumanti sila. At syempre, inaasahan ng lahat na gaganti ang Iran. Hindi natin inasahan na pababayaan nilang bumagsak ang gobyerno nila. Pero ang nakakatawag pansin ay hindi lang gumanti ang Iran laban sa Israel at Estados Unidos, kundi gumanti rin sila halos sa buong gitnang silangan. Ibig sabihin, Israel, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Oman, Syria, Azerbaijan, at mga base ng Britanya sa Cyprus. Tingnan nyo ang listahan ng mga bansa, mga kaibigan. Karamihan sa mga bansang ito ay walang direktang kaugnayan sa sigalot. Halimbawa, ang Sipre at Azerbaijan, ibig kong sabihin, kung titingnan natin ang listahang ito, maliban sa Sipre, lahat ng mga ito ay mga bansang Muslim. Ibig sabihin sa teorya, inatake na Iran ang mga dapat sana ay kapwa nilang Muslim. Sinimulan nilang atakihin ang mga bansang Muslim. Karamihan sa mga bansang ito ay mga bansang Arabeng Muslim at nagsisimula tayo magtanong kung bakit. Nakikita natin ngayon na mas malaking front ang nabuksan higit pa sa digmaan ng 12 araw noong nakaraang taon. At ang digmaang ito, kung gayon, ay mas malawak ang saklaw at ang sinasabi ng mga eksperto sa militar ay lalo pang lalaki ang sukat nito kung magsisimula ng gumanti ang mga bansang inaatake. Dahil hanggang sa sandaling ito, ang Estados Unidos at Israel ang umaatake sa Iran, at ang Iran naman ay umaatake sa lahat ng bansa dito sa paligid, kahit pa yung mga bansa na wala namang direktang kinalaman sa sigalot. Marami sa mga bansang ito ang kumondena sa pag-atake ng Iran at nagtanong, bakit ninyo kami inaatake, pati mga sibilyan? Halimbawa, sa United Arab Emirates, inatake ang mga hotel at ang sibilyang paliparan. Nakikita natin na hindi lang base ng Amerika ang target. May base ng Amerika sa Qatar, atakihin natin ito. Hindi mga sibilyang pag-atake ito sa mga bansang Arabing Muslim at pati na rin sa iba pang hindi Arabing Muslim. At ang tanong ay, bakit? Walang masyadong nakakaintindi kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga Iranian at pati na rin ang mga bansang Arabe na ito ay kinondena ang mga pag-atake. Sinabihan ng Iran na tumigil, binawi ito ng Iran, humingi ng paumanhin at umatake ulit. Nagsorry na sila sa mga pag-atake, pero patuloy pa ring umaatake, lalo na sa Saudi Arabia at United Arab Emirates.
Sila rin sa kanilang pagitan ay nagugulat sa mga nangyayari, pero pinag-uusapan na rin nila ang posibleng pagganti. May balita na baka gumaganti na ang United Arab Emirates pero wala pang konkretong impormasyon. Pag may update, ipapaabot ko agad sa inyo. Sa ngayon, haka-haka pa lang ito. Pero kung talagang makikialam ang mga bansang ito, ang pinag-uusapan natin ay isang ganap na ibang sitwasyon at maaaring maging positibo ito. Dahil sa huli, ang kailangan natin kahit sa maikli o katamtamang panahon ay ang pagtatapos ng Republika Islamika ng Iran at na ang Iran ay bumalik sa dati nitong kalagayan. Pero ngayon mga kaibigan, ngayong naintindihan na natin ng kaunti ang kasalukuyang sitwasyon, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa digmaan ng Gog at Magog. Gog at Magog sa Hebrew. Minsan kakaibang bikas ko sa Portuges, paumanhin. Pero ang digmaan ng Gog at Magog ay nakabatay sa mga propesya, lalo na sa Ezekiel 38 at 39. May dala akong ilang talata sa Biblia na nais kong basahin kasama kayo. Kaya para maintindihan natin, ang Diyos ang kausap ni Propeta Ezekiel na nagpapahayag ng propesya para kay Gog. Dumating sa akin ang salitang ito mula sa Panginoon. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha laban kay Gog sa lupain ng Magog, ang dakilang prinsipe ng Mezeke at Tubal. Magpropesya ka laban sa kanya at sabihin mo, ganito ang sabi ng soberanong Panginoon. Ako ay laban sa iyo o paiikutin kita, lalagyan ko na mga kawit ang iyong panga at ilalabas kita. Kasama ang buong hukbo mo, ang iyong mga kabayo, mga mangangabayo, na lubos na armado at isang malaking karamihan na may malalaking kalasag at maliliit na kalasag. Lahat sila ay may iwinawasiwas na mga espada. Ang Persia, ang Ethiopia at Libya. Sasama sila sa kanila. Lahat ay may mga kalasag at helmet. Ang Gomer kasama ang lahat ng tropa nito. Ibet, Tor, Tugarma mula sa malayong hilaga kasama ang lahat ng kanyang mga tropa. Maraming mga bansa ang kasama mo. Ito ay isang propesya na nagsasalita tungkol sa isang malaking labanan na pinasimula ni Gog mula sa lupain ng Magog laban sa Israel. Kaya ito ang propesya. Binanggit din doon ang pagtitipon ng iba't ibang bansa. Dito, itong bersyon na nakuha ko na NVI, ang bagong internasyonal na bersyon sa Portuguese na nakuha ko, isinalina nila ang mga pangalan sa mga kasalukuyang pangalan. Pero kung kukunin natin ang orihinal na Biblia, sa Hebreo, nakasulat doon na magsasama-sama sina Cush, na siya ang Ethiopia, Put, na siya ang Libya. Kaya alam natin na ang Ethiopia ay magsasama sa Libya at Persia. At dito dapat nating tingnan, ang Persia ay sasama kay Gog sa huling labanan laban sa Israel. At ano ba ang tinutukoy na Persia? Ang Iran. Mga kaibigan, ang pangalan ng Iran ay Persia hanggang noong 1935. Ibig sabihin, hanggang wala pang 100 taon ang nakalipas, Persia ang pangalan ng bansa. At hindi lang hanggang 100 taon ang nakalipas, ibig sabihin, sa buong kasaysayan ng Biblia, hanggang halos sa kasalukuyan, Persia talaga ang pangalan ng rehiyong iyon. Kaya kapag sinabing ang Persia ay makikisama kay Gog, ang tinutukoy natin ay ang Iran, walang duda doon. Maraming pagdududa sa propesyang ito na tatalakayin natin mamaya, ngunit may ilang bagay na malinaw. Malinaw na ang Persia, ang Iran, ay sasali sa laban na ito. Pero sino ang magiging pinuno ng labang ito? Si Gog. Hindi tayo sigurado kung sino siya, pero ang alam natin ay siya ay mula sa lupain ng Magog. At saan matatagpuan ang Magog? Kailangan nating maghanap ngayon ng sangguniang makasaysayan. Kung titingnan natin halimbawa si Flavio Josefo na isang historiador dito sa Israel,
na namuhay mismo noong panahon ni Jesus. Ibig sabihin, namuhay siya noong unang siglo. Nabanggit ni Flavio Josefo sina Jesus at Juan Bautista sa kanyang mga isinulat. Pinag-uusapan natin ang isang historiador na namuhay dito noong unang siglo, sa panahong biblikal. At isinulat niya ang sumusunod tungkol sa Magog. Babasahin ko ngayon dito ang bahagi na kinuha mula sa aklat ni Flavio Josefo. Itinatad ni Magog ang mga taong tinawag na mga magugita ayon sa kanyang pangalan. Ngunit tinatawag sila ng mga Griego na Sitas. Kaya, nakasulat na mula kay Magog ay nagmula ang isang lahi na tinatawag na mga magugita. Ngunit tinatawag sila ng mga Griego na Sitas. At alam natin kung sino ang mga Sitas, mga kaibigan? Totoong tao ang mga Sitas, may mga ebidensyang historical at arkeolohikal tungkol sa kanila. Mayroon tayong literal na mga natuklasan mula sa mga Sitas o mga magugita. Ayon kay Flavio Josefo, isa sa pinakamadandang historical na sanggunian tungkol sa Israel. At ang mga Sitas ay isang sinaunang nomadikong tao, mga mangangabayo, ibig sabihin, kilala sila sa pagiging sanay, sumakay ng kabayo. May say ito ayon sa Biblia na nagsasabing, darating ang mga sundalo sakay ng kabayo. Kaya sila ay isang nomadikong mangangabayo na mula sa Iran. Mga kaibigan, ang mga Sita ay may pinagmulang Iranyano. Ang mga Iranian, bukod sa pagiging isang pisikal na riyon kung saan naroroon na yon ang Iran, ang mga Iranian ay isang lahi, literal na isang pangkat etniko. Kaya ang mga Sita, sila ay orihinal na mga Iranian. At noong ika-9 at ika-8 siglo bago ipanganak si Kristo, ibig sabihin, bago isinulat ni Ezekiel ang propesya, ang mga taong ito ay lumipat patungo sa Hilaga. Kaya isipin ninyo, mula sa Iran, nagsimula silang lumipat pahilaga bilang mga nomadikong tao, may saysay ito. At lumipat sila, nag-migrate sila pahilaga, lalo na sa reyon ng gitnang Asya, Ukraine at Russia. Mga kaibigan, ang mga Sitas ay nanirahan sa lugar na ngayon ay Russia. Nasaan na ngayon ang mga Sitas? Nawala sila dahil sila ay nakihalubilo. Sila ay naging bahagi ng mga taong naninirahan na sa mga rehiyong iyon. Ibig sabihin, ang mga Sitas ay nakihalubilo sa mga Slavikong tao at sila ang nagtayo ng tinatawag na Russia ngayon. At hindi si Alin ang nagsasabi nito, kundi mismo mga Ruso. Kung babasahin ninyo ang mga aklat ng kasaysayan o pupunta sa mga museo sa Russia, at kapag pinag-uusapan ng kanilang pinagmulan, sasabihin nilang sila ay mga Slaviko at Sitas. Kaya, tingnan niyo kung gaano ito kamangha-mangha. Isang lahing Iranian na lumipat pahilaga at nakihalubilo sa kung ano ang tinatawag nating Russia ngayon. Kaya, si Magog, kung susuriin natin ito sa kasaysayan, makikita natin na may saysay na ang lupain ni Magog ay ang lupain na ngayon, kahit papaano ay bahagi ng Russia. Ito ay ang kanluran, timok kanluran ng Russia, kung saan matatagpuan din ang rehiyon ng Moscow, kung saan naroon ang sentral at pamahalaang bahagi ng Russia. Ang rehiyong ito ay malaki ang impluwensya ng mga Sita at maraming inapo nila roon. Sana ay nasusundan ninyo. Alam kong maraming impormasyon ito, pero sinusubukan nating buuin dito ang isang palaisipan para maintindihan ang propesyang ito base sa mga makasaysayan, arkeolohikal at biblikal na mga sanggunian. Kaya nandito tayo ngayon, binubuo natin ang palaisipang ito. At ito ay akmang-akma sa Ezekiel 38, 15 na nagsasalita tungkol sa isang kaaway na magmumula sa pinakadulong hilaga. Tingnan ninyo, hindi lang simpleng hilaga ang tinutukoy dahil may kaaway tayo ron. Halimbawa, ang mismong Syria, Lebanon at buong rehiyong ito ay mga dating kaaway ng Israel sa kasaysayan. Pero ang propesya tungkol kay Gog at Magog ay nagsasabing sila ay magmumula sa pinakahilaga. At sa pinakahilaga ng Israel ay eksaktong kabilang ang rehiyong iyon na bahagi rin ng Russia na dating lugar ng mga Sita. Akma rin ito sa isa pang bagay na siyang talaan ng lahi sa Genesis. Tingnan ninyo rito. Dahil kung titingnan natin ang Genesis 10:2, ganito ang nakasulat. Ito ang mga anak ni Japhet: Gomer, Magog, Madai,
Javan, Tubao, Meseke at Tiras. Ibig sabihin sinasabi dito na si Magog ay inapo ni Japhet. At kapag tiningnan natin ang Rusya, at kadalasan kapag pinag-uusapan natin ang Europa, ang mga tao sa malayong hilaga, sinasabi natin na sila ay mga inapo ni Japhet. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, halimbawa, ang rehiyon ng Magog ay ang... Suriin natin ang isa pang makasaysayang kaaway ng Israel, Iraq. Ito ba ang Magog? Hindi. Ang Iraq ay hindi lahing nagmula kay Japhet. Ang Iraq ay isang lahing Semitiko, tulad din ng Israel na isang lahing Semitiko. Hindi natin maaaring tingnan ang Ethiopia at sabihing ang Ethiopia ay Magog, dahil ang Ethiopia ay nagmula kay Cam. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa tatlong anak ni Noe, tama? Kaya meron tayong mga inapo ni Sem, meron tayong mga inapo ni Cam, at meron tayong mga inapo ni Japhet. Kapag pinag-uusapan si Japhet at Magog, tinutukoy natin ang mga taong mula riyon dalawa. Ang mga tao ay mula sa 3, 4 at 7. Kaya pasok din ito sa puntong yon. At ngayon na meron na tayong lahat ng piraso ng ating palaisipan, gusto kong basahin pa ang propesya para sa inyo. Kaya itutuloy natin dito sa talata 14. Kaya, anak ng tao, magpropesya ka at sabihin mo kay Gog. Ito ang sabi ng kataas-taasang Panginoon. Sa araw na iyon, kapag ang Israel, ang aking bayan, ay namumuhay ng ligtas, hindi mo ba mapapansin yon? Ikaw ay magmumula sa iyong lugar, mula sa malayong hilaga. Ikaw, kasama ang maraming mga bansa, lahat sila ay nakasakay sa mga kabayo. Isang napakalaking pulutong, isang napakaraming hukbo. Atakin mo ba ang Israel, ang aking bayan? Parang ulap na bumabalot sa lupa. Sa mga darating na araw, O Gog, dadalhin kita laban sa aking lupain. Upang makilala ako ng mga bansa, kapag ipinakita ko ang aking kabanalan sa pamamagitan mo sa harap ng kanilang mga mata. Kapag inatake ni Gog ang Israel, mag-aalabang aking pot? Ang salita ay mula sa kataas-taasang Panginoon. Sa aking sigasig at matinding galit, ipinapahayag ko na sa panahong yon ay magkakaroon ng malakas na lindol sa Israel. Tingnan ninyo, may malakas na lindol sa Israel. Ang mga isda sa dagat, mga ibon sa langit, malalaking hayop sa parang, lahat ng nilalang na gumagapang sa lupa, at lahat ng tao sa ibabaw ng mundo ay manginginig sa harap ng aking presensya. Ang mga bundok ay mapapabagsak, ang mga bangin ay guguho, at lahat ng pader ay babagsak. Tatawagin ko ang espada laban kay Magog. Sa lahat ng aking mga bundo, ito ang salita ng kataas-taasang Panginoon. Ang espada ng bawat isa ay laban sa kanyang kapatid. Ipapatupad ko ang hatol laban sa kanya sa pamamagitan ng salot at pagbubuhos ng dugo. Pabubuhusan ko siya, ang kanyang mga hukbo, at ang maraming bansa na kasama niya ng malalakas na ulan, ulang yelo, at naglalagablab na asupre. At sa ganitong paraan, ipapakita ko ang aking kadakilaan at kabanalan at ipakikilala ko ang aking sarili sa maraming bansa. Sa gayon malalaman nila na ako ang Panginoon. Mabigat at mahirap ang tekstong ito, pero may ilan pa tayong piraso ng palaisipan. Diyan binabanggit ang malalaking lindol na mangyayari, isang malaking lindol. At geolohikal, may saysay ito. Ang Israel ay nasa isa sa pinakamalalaking tectonic faults sa mundo. Kung titingnan ninyo ang mapa ng Israel, makikita ninyo na may linya sa gilid, iyon ang hangganan. Ang hangganan ng Israel at Jordan ay halos tuwid na linya, at ang tuwid na linyang iyon ay ang fault, mga kaibigan, dahil ang hangganan ay sumusunod sa isang hati, isang natural na fault. Dahil dito, ang dagat ng Galilea ay hindi talaga isang dagat. Ang dagat ng Galilea ay isang lawa ng tubig tabang na matatagpuan 200 metro sa ibaba ng antas dagat. Sa bitak na yon, matatagpuan din ang dagat na patay, ang pinakamababang lugar sa mundo.
Pinag-uusapan natin dito ang 430 metro sa ibaba ng antas ng dagat. Bakit pinakamababa ang dagat na patay? Dahil nagtatagpo at nagkakahiwalay doon ang dalawang plato. Ang isa ay papunta sa hilaga, ang isa naman ay papunta sa timog. At sa ilang bahagi, ang mga plato kapag sila ay bahagyang nagkakahiwalay, lumilika ng malaking lambak na ito na tinatawag na lambak ng Jordan na nagsisimula sa pinakadulong hilaga. Sa tuktok sa taas ng bundok Hermon, 2,200 metro ang taas at nagbubukas ito ng isang bitak. Dagat ng Galilea, Ilog Jordan, dagat na patay at nagpapatuloy hanggang sa dulo ng Israel at Eilat. Kaya may malaking bitak na tektoniko at dahil dito, ang Israel ay lubang madaling tamaan ng lindol. Sa katunayan, hindi pa ganoon katagal, gumawa ako ng video dito sa channel na ito na pinag-uusapan ang bitak na tektoniko na may isang sanggay na umaabot papuntang Jerusalem at umaabot hanggang sa timog ng bundok ng mga ulibo. Maaring konektado rin ito halimbawa sa mga propesya ni Zacarias. Kaya meron tayong teritoryo na talagang madaling tamaan ng lindol. Hindi pa nangyayari ang lindol, pero kung mangyari man, hindi ito ikagugulat ng kahit sinong siyentipiko. At may isang talata, isang bahagi ng binasa ko na gusto kong bigyan ninyo ng pansin. Ang tabak ng bawat isa ay laban sa kanyang kapatid. Sa konteksto ng binasa natin, ang ibig sabihin nito ay magsisimulang mag-atakihan ang mga kaaway ng Israel sa isa't isa. Nakikita natin na ito mismo ang nangyayari ngayon. Inatake ng Iran ang Israel, pero ang Iran ay umaatake rin sa ibang mga bansa na kaaway ng Israel. Halimbawa, ang Qatar. Ang Qatar ay isa sa pinakamalalaking kaaway ng Israel sa kasalukuyan. Ang Qatar ay isa sa mga pangunahing tagapundo ng Hamas. Sa Qatar dati matatagpuan ang pamunuan ng Hamas. Doon ang sentral na punong himpilan at liderato. May ilan pa ring miyembro ng Hamas na nananatili sa Qatar hanggang ngayon. Kaya ang Qatar na kaaway ng Israel at ang Iran na kaaway din ng Israel ay nag-aaway at umaatake sa isa't isa. Ang Saudi Arabia rin na palaging naging leader ng Liga Arabe sa pakikipaglaban-laban sa Israel. Sila rin ay inaatake ng Iran. Nakikita natin ang labanan sa pagitan ng mga bansang ito sa isa't isa. Mga bansang historical na kaaway ng Israel. May ilang bansa gaya ng United Arab Emirates at Jordan na nakipagkasundo na ng kapayapaan sa Israel. Pero ang iba, hindi pa. Malaki pa rin ang problema natin sa Syria. May problema tayo sa Lebanon at iba pang bansa na inaatake rin. Habang tayo ay inaatake, nag-aaway din ang mga kaaway natin sa isa't isa. Hindi pa ito nangyari sa anumang digmaan ng Israel hanggang ngayon. Hanggang sa magsimula ang labanang ito, mahigit 1 linggo na ang nakalipas, sa lahat ng digmaan ay nagsasanipuwersa ang mga kaaway ng Israel para salakayin ang Israel. Ngayon, sila-sila mismo ang nag-aaway. Tulad ng sabi ko kanina, walang saysay at walang nakakaintindi kung bakit ito ginagawa ng Iran. Pero isang katotohanan na ang Iran ay umaatake sa mga bansang hindi naman kaibigan ng Israel. Sa kabaliktaran, ang mga kaaway ng Israel ang siyang inaatake sa labanan na ito. Hindi lang mga kaaway ng Israel. Oo, may mga bansang kaibigan din tulad ng Cyprus. Pero nakikita rin natin na pati mga kaaway ay inaatake. At ito ay isang bagay talagang kakaiba kung tutuusin. Gaya ng sinabi ko, makikita natin ang paglala ng labanan ng mga bansang ito kung sakaling gumanti ang United Arab Emirates o Saudi Arabia laban sa Iran. Sa tingin ko, kung tuloy ang pag-atake ng Iran, hindi magtatagal at gaganti sila. Baka hindi muna agad sa malaking paraan. Pero sa tingin ko, hanggang kailan kakayanin ng isang bansa na atakihin araw-araw nang hindi gumaganti? Nang walang ginagawa kahit ano. Kaya kailangan nating hintayin ang mga susunod na araw para makita ang takbo ng mga pangyayari. Pero ang alam natin ay ang Magog ay nasa hilaga ng Israel, marahil ay ang rehiyon ng Russia sa kasalukuyan. Pero sino si Gog? Sino ang leader na ito na nag-organisa ng mga bansa laban sa Israel? At para dito, maaari natin basahin ang Aklat ng Pahayag. Dinala ko rin ito dito para basahin natin. Pahayag 20, mga talata 7 hanggang 9. Pahayag. Kapag natapos na ang 1,000 taon,
Si Satanas ay palalayain mula sa kanyang pagkakakulong at lalabas upang linlangin ang mga bansa na naroroon. Na nasa apat na sulok ng mundo, sina Gog at Magog, upang tipunin sila para sa labanan. Ang bilang nila ay kasindami ng buhangin sa lupa. Apokalipsis hindi eksaktong sinasabi ng talatang ito na si Gog ay si Satanas. Ngunit sinasabi nito na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Satanas. Tingnan niyo kung gaano ito kamangha-mangha. Ibig sabihin, ang malaking labanan na ito na magaganap laban sa Israel ay inaayos, hinihikayat at nililika mismo ni Satanas. At sinasabi rin ng parehong talatang ito na ang Israel ay aatakihin mula sa apat na sulok ng mundo. Ito ang palagi naming sinasabi dito sa Israel at sumisigaw kami para marinig ng mundo. Pero minsan, parang sumisigaw kami sa walang lamang silid na walang nakikinig. Kapag pinag-uusapan natin ang anti-Israel na kilusan mula sa apat na sulok ng mundo, ito ay isang bagay na kamangha-mangha. Masasabi ko ang opinyon ko, halimbawa, ukol sa ikapito ng Oktubre. Ang masakher noong ikapito ng Oktubre ay isang napakatinding masakher. Wala talagang salita para ilarawan ito. Ngunit ang masakher ay nagsimula sa Hamas, isang grupong laging nagsasabing nais nilang lipulin ang Israel. Kasama rito ang buong populasyon, babae, bata at matatanda, kaya't palaging binabanggit ito ng Hamas. Nakakagulat para sa akin na matapos ang masakher noong ikapito ng Oktubre, may mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na ipinagdiriwang ito. Kasama rito ang asawa ng alkalde ng New York na si Ma'am Dani na nadiskubreng ipinagdiwang ang masakher noong Oktubre 7. Pinag-uusapan natin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na nadiriwang at nagbibigay katwiran sa masakher noong Oktubre 7. Sinasabing hindi ito laban sa Israel, ito ay pakikibaka para sa Palestina, ito ay paglaban. At sinusubukang bigyang katwiran, nakikita natin ang mga estudyante sa mga universidad, pati na rin sa mga universidad sa Brazil, pati na rin sa Amerika at sa maraming universidad sa buong mundo. Talagang napoprotesta laban sa Israel, gamit ang lahat ng kanilang lakas at buong puso, at sumisigaw ng globalisahin ang intifada. Ang intifada ay mga armadong pag-atake laban sa Israel na hango sa una at ikalawang intifada. Kaya ang mga tao mula sa apat na sulok ng mundo ay sumisigaw ng kamatayan sa Israel, pagkawasak sa Israel, at ito ay isang bagay na talagang ikinagugulat at pumupukaw ng aming pansin. Nakikita natin ang mga gobyerno sa mundo na kontra sa Israel. Habang paulit-ulit na inaatake ang Israel, sinasabi ng mga gobyerno na hindi dapat ipagtanggol ng Israel ang sarili nila sa ganitong paraan dahil hindi ito proporsyonal. Nakikita natin ang mga pag-atake, pati ang tinatawag na singsing ng apoy, kung saan ang Israel ay inaatake mula sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Kaya nakikita natin ang singsing na ito na malapit, pero pati na rin ang singsing na unti-unting lumalayo mula sa mga demonstrasyong ito, pati na rin ang mga pag-atake laban sa mga organisasyong Hudyo at Israeli sa buong mundo. Nakita natin ang mga sinagoga na sinunog sa Australia, pag-atake sa Federasyong Israelita sa Porto Alegre sa Brazil. Nakita rin natin nitong mga nakaraang linggo ang mga pag-atake sa mga sinagoga at sentrong Hudyo sa Estados Unidos. Nakikita natin ito sa Pransya, Belhika at Olanda. Hindi na kailangang ulitin, kitang-kita ang mga pag-atake. Nakikita sa apat na sulok ng mundo at palaging nakatuon, sa huli, laban sa Israel. Nakikita ko ang bilog ng apoy na ito. Nakikita ko ang kilusang ito laban sa Israel. Ang galit na ito laban sa Israel na sa luhika ay walang saysay. Ang pagpuna sa Israel, syempre, ay isang bagay na pwedeng gawin mga kaibigan. Mayroon din akong sariling mga puna sa Israel, sa gobyerno ng Israel, at ito ay isang lehitimong bagay. Pero kapag ang mga tao ay sumisigaw para sa ang Palestina ay magiging malaya mula ilog hanggang dagat, ibig sabihin, buburahin natin ang Israel sa mapa dahil ito ang lokasyon ng Israel. Kapag sumisigaw ang mundo, buburahin natin ang Israel at palalitan ng Palestina. Kapag nakikita natin ang ganitong galit laban sa Israel at ang mga tao sa Hilagang Korea, laban sa Rusya, laban sa China, ibig sabihin,
laban sa napakaraming bagay na nangyayari sa mundo. Walang luha ang mga tao para sa mga Kristiyanong matagal nang pinapaslang sa Nigeria at Congo at sa mga pag-atake laban sa mga Kristiyano sa Ehipto. Ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa mundo, ang mga tao ay walang luha para sa mga taong ito at pati na rin para sa mamamayan ng Iran. Noong Enero ng taong ito, mga kaibigan, nasa pagitan ng 36,000 at 43,000 Iranian ang pinaslang ng gobyerno ng Islamic Republic ng Iran, mga kaibigan. Pakinggan niyo mabuti, halos 40,000 Iranian ang pinatay ng gobyerno ng Iran at walang kahit sino ang nagsalita. Pero lahat ng tao ay laging may masasabi para batikusin ang Israel. At dahil dyan, kapag nakikita ko yan, hindi yan makatao. Nakikita natin na karamihan sa mga taong umaatake sa Israel. Hindi ko sinasabing pumupuna lang, kundi talaga umaatake. Ginagawa nila ito at hindi sila nag-aalala sa iba pang mga problema sa gitnang silangan tulad ng digmaang sibil sa Yemen. Parang binabaliwala nila lahat at dahil dito, nakikita kong may isang bagay o may isang tao sa likod nito na nagmamanipula ng lahat. Ang mismong aklat ng pahayag ay nagsasabi na ang gagawa ng lahat ng ito ay si Satanas mismo. Kaya, sa lahat ng ito, nangyayari na ba ngayon ang Gog at Magog? At ang sagot ay, wala tayong paraan para malaman. Kung inaasahan ninyong sabihin kong nangyayari na ang Gog at Magog, hindi ako propetisa, kaya di ko masasabi iyon. Kunin natin ang Biblia, ang pinakamagandang aklat para maintindihan ang hinaharap ng Israel at ng mundo. At dahil dyan, meron tayong lahat ng mga puntong pabor sa kahit papaano'y bahagyang katuparan ng pinag-usapan natin hanggang ngayon. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang mga pagdududa na meron sa tekstong ito. Mga pagdududa na hanggang ngayon ay wala pa tayong sagot. Halimbawa, noong binasa natin sa Pahayag 20, nakasulat doon, pagkaraan ng 1,000 taon, palalayain si Satanas mula sa pagkakabilanggo niya. Sinasabi ng talatang itong mga kaibigan na ang Gogo at Magog ay mangyayari pagkatapos ng milenyo. Masasabi ba nating ngalampasan na ang milenyo ngayon? Iiwan ko ang tanong na ito sa inyo, lalo na sa mga mahilig sa eskatolohiya. Kung pag-uusapan si Gogo Magog na yon, batay sa Apokalipsis, sinasabi rin nating dumating na ang milenyo. Kaya ito ay isang malaking katanungan. Kaya base sa talatang ito, maaring hindi pa talaga dumating ang panahon ni Gogu Magog. Ang alam natin ay aatakihin ng Israel. Pero igit sa lahat, na darating ang tagumpay ng Diyos. At ito ang talata na gusto ko mula sa Apokalipsis, mga kaibigan. Darating ang tagumpay ng Diyos at ng mga tao ng Diyos. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan at ang Israel. At dahil dito, kung mayroong sinuman dito na nagnanais ng pagkawasak ng Israel, masasabi ko sa inyo, maaari ninyong basahin sa Biblia. Tinutukoy na ng Biblia ang sagot. Hindi mahalaga kung kailan mangyayari ang digmaan, ang tagumpay ay kay Diyos at Israel. Kaya, gaano man nila subukang wasakin ng Israel, tulad ng paulit-ulit nilang pagsubok noon at hanggang ngayon, hindi nila ito magagawa. Sa kasamaang palad, nagdudulot ito ng matinding pagdurusa para sa mga mamamayan ng Israel, pati na rin sa mga mamamayan ng mga bansang umaatake sa Israel. Dahil walang digmaan na magaganap na walang pagdurusang pantao. Kasama na rito, binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga digmaan at paulit-ulit nitong sinasabi ang tungkol sa pagdurusang mararanasan ng tao dahil sa mga digmaang ito. Pero kung maaari pa akong magsabi ng isa pa, 2 pang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Hindi ko masasabi kung paano mangyayari, pero alam ko kung sino ang may kontrol. At hindi ito ang gobyerno ng Israel, hindi ito ang gobyerno ng Iran, at hindi rin si Trump. Ang kontrol ay nasa mga kamay ng Diyos. At kung gusto natin... Pero kung gusto talaga nating maintindihan kung ano ang mangyayari, mahalaga talagang tumingin sa Israel. Ang Israel talaga ang orasan ng mundo. Kung nangyayari man o hindi ang Gog at Magog, kailangan nating maghintay para malaman. Israel ang orasan ng mundo. At walang duda,
may makasaysayang pangyayari na nagaganap na yon. Dahil ang Republika Islamika ng Iran ang ulo ng ahas. Kapag personal nating tiningnan ang lahat ng mga digmaan na naganap sa Israel nitong mga nakaraang dekada, ang mga digmaan sa Lebanon, ang mga digmaan sa Gaza, ang mga digmaan sa lahat ng nakikita natin, ang mga pag-ataking terorista, lahat ng nakikita natin itong mga nakaraang dekada ay gawa ng Iran. Ang una at ikalawang digmaan sa Lebanon ay direktang pakikialam ng Iran. Sa ikalawang digmaan, layunin ay paalisin ang Hezbollah, grupong inorganisa at pinundohan ng Iran. Kung titingnan natin ang massacre noong Oktubre 7, 2023 at ang sumunod na digmaan, ito ay digmaan na dulot ng Hamas na pinopondohan ng Iran. Kaya, kung bumagsak ang Islamic Republic ng Iran, babagsak din ang malaking bahagi ng mga grupong terorista sa gitnang silangan at higit sa lahat, ang mga grupong terorista na naglalayong wasakin ang Israel. Kung bumagsak ang Islamic Republic ng Iran ngayon, bukas, kahit sa loob ng isang buwan, kahit sa loob ng isang taon, kapag bumagsak ang Islamic Republic, magiging araw ito ng kagalakan para sa buong gitnang silangan, hindi lang para sa Israel. Lahat ng digmaan ngayon ay may kinalaman ng Iran, hindi lang yung konektado sa Israel. Ang digmaang sibil sa Yemen, sino ang nagpopundo? Sino ang napupundo sa digmaang sibil sa Yemen? Ang Iran. Sino ang nagpundo kay Assad sa Syria na pumatay na mahigit kalahating milyong tao? Ang Iran ang napondo. Ang Iran ang nagpopundo ng mga kaguluhan sa gitnang silangan laban sa Israel at maging sa iba pang hindi tuwirang kaugnay sa Israel. Kapag bumagsak ang Iran, mga kaibigan, at magiging mas mapayapa ang gitnang silangan. At dahil dyan, nagsimula akong pag-usapan ito sa huling live, kailangan kong tapusin ang usapan dito sa live na ito. Ito na marahil ang huling digmaan o Gog at Magog, o baka kung titingnan natin sa mas simpleng paraan, dahil literal na babagsak ang aksis ng kasamaan at mabubuhay tayo sa isang mas mapayapang mundo. Kaya mga kaibigan, nais kong sabihin, hawak ng Diyos ang lahat, siya ang may tagumpay. At kapag bumagsak na ang Islamic Republic, magkaroon ng kalayaan ng Iran at makapili ng sarili nilang mga leader ang mga tao ng Iran, magiging mas maganda ang kalagayan ng gitnang silangan. Dandaang libo, kung hindi man milyon, na mga buhay ang maliligtas kapag nangyari ito. Mga buhay ng mga Iranian, Israeli, Syrian, Lebanese at Yemeni mula sa buong gitnang silangan. At papalapit na tayo sa sandaling iyon, mga kaibigan. Paparating na tayo sa isang napakahalagang makasaysayang sandali. At talagang ninanais kong makita ito ng aking sariling mga mata. Nais kong makalabas sa mga kalsada sa Israel, magdiwang kasama ang mga Iranian. Pinatayan 200,000 Iranian ang nakatira ngayon sa Israel at may malaking Iranian diaspora sa mundo. Magkakaroon sila ng pagkakataong magdiwang. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga Iranian sa Iran. Mabubuhay tayo sa mas mabuting mundo kung loloobin ng Diyos at sa pagbagsak ng Islamic Republic. Kaya mga kaibigan, saan man kayo nanonood ngayon, ipagdasal ninyo ang kabutihan ng mga Iranian. Ipagdasal ninyo ang pagtatapos ng terorismo. Ipagdasal ninyo ang pagtatapos ng Islamic Republic. Naway makalaya ang Iran. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng kapayapaan sa buong gitnang silangan. Salamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood ng live na ito at magkikita-kita tayo muli. Para sa iba pang update tungkol sa mga nangyayari. Shalom.